At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na issue ang muling umusbong sa bansa matapos magbigay ng pahayag ni Senator Francis Cheese Escudero ukol sa posibleng pagkakasangkot ni na President Kuting ng Norte Jr. at House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez sa mga sindikato ng iligal na droga. Ayon sa senador, may mga ebidensyang nagsusustento sa kanyang mga paratang at hinihimok ang mga ahensya ng gobyerno na magsagawa ng malalimang investigasyon. Sa isang pahayag na ipinalabas noong nakaraang linggo, sinabi ni Escudero na may mga natanggap siyang impormasyon na mag-uugnay kay Pangulong Marcos at Romualdez sa mga sindikato ng droga na tagal nang maging issue ng bansa. Ayon sa senador, ang mga pangalan ng dalawang mataas na opisyal ay lumabas sa mga dokumento at testimonya ng ilang drug suspects na nahuli sa mga operasyon. Subalit, hindi pa niya binanggit ang mga detalye ng mga ebidensyang hawak niya. Binigyang diin din ni Escudero ng mga pahayag niya ay hindi naglalayong mag-akusa ng walang batayan, kundi upang hikayatin ang mga otoridad na gampanan ng kanilang tungkulin sa paghahanap ng katotohanan. Ipinunto rin ng senador na hindi dapat pabayaang mawala sa radar ang mga ganitong klase ng impormasyon, lalo na't ang iligal na droga ay patuloy na nagpapalubha sa ating lipunan. Ayon kay Escudero, ang mga sindikato ng droga ay may malalim na ugat sa ating pamahalaan at ito ay nagiging dahilan ng patuloy na pagkasira ng buhay ng maraming Pilipino. Aniya, kung mapapatunayan na may mga koneksyon ng mga mataas na opisyal sa mga sindikatong ito, hindi lamang ang kanilang kredibilidad ang apektado kundi pati na rin ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Samantala, hindi pa nagbigay ng pahayag si Pangulong Marcos hinggil sa mga akusasyon ni Escudero. Gayon din si Speaker Martin Romualdez ay hindi pa rin tumugon sa mga paratang laban sa kanya. Sa kabila nito, may mga eksperto na nagsasabing ang mga pahayag ni Escudero ay dapat seryosohin at hindi ito dapat baliwalain ng mga otoridad upang hindi mawala ng kredibilidad ang mga laban sa iligal na droga. Sa ngayon, ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at National Bureau of Investigation ay patuloy na nagsasagawa ng mga operasyon laban sa mga sindikato ng droga. Ngunit, ayon sa mga kritiko, may mga nag-aalinlangan na ang mga operasyon ay kulang sa epekto at hindi sapat upang tugisin ang mga malalaking pangalan na sangkot sa negosyo ng droga. Pagtatapos ni Escudero, umaasa siya na ang mga ahensya ng gobyerno ay magtutulungan upang isagawa ang isang tapat at makatarungan na investigasyon hinggil sa mga paratang laban sa mga matataas na opisyal. Aniya, ang tanging layunin niya ay makamtan ang katarungan at mapigilan ang lumalalang problema ng iligal na droga sa bansa. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Si Speaker Martin Romualdez at mga kasamahan niyang kongresista sinupalpal kaagad ng bagong bagong upo na Senate President. Yung isa sa pinakaunang bill na ipinasa ng Kongreso sa Senado, itong pag-upo ni Senator Escudero as Senate President, wala na kaagad, nagpahayag na ng pagtutol itong si Senator Escudero. Kaya supalpal kaagad. Okay, ano itong bill na ito? Ito po yung controversial House Bill 9349 or tinatawag na Absolute Divorce Act. Hindi papasa kay Senator Escudero. Bakit? Sabi ni Senate President, kailangan pag-aralang maigi yung controversial bill na yan. Bakit? Dahil yung bumoto, yung affirmative 131, yung tumutol 109, then abstention 20. So halos parehas, konti lang ang laman. So sabi ni Senator Escudero, it is good to weigh the issues because half the members voted for and there are also half of the legislators who voted against and virtually telling us not to tackle that. Sabi niya sa isang interview sa
radio station DZBB. Wala na. Magiging ano na naman, maitsapera na naman sa Senado itong controversial bill na ito na ipinasa ng mga congressman. Ito parang pasalubong na bill kay Senate President Escudero. Okay, ano ang gusto ng Senate President? Sabi niya, I'd rather make the annulment affordable and accessible. Ibig sabihin, kung ano yung status ko ngayon, annulment, yun na lang daw ang gagawa ng paraan, gawin niyang affordable and accessible. Kasi napaka-mahal po ang annulment cases sa Pilipinas. Sinerch ko sa Google, ang gastos, it will take pinakamababa 150,000 hanggang 300,000. May kilala ko ito na kaibigan ko, nag-file ng annulment. Nako, nangutang. Nagkabaon-baon siya sa utang, na-annul yung marriage niya, kaya lang malaki ang utang. So halos maabot ng 200,000 plus ang gastos niya. So hindi lang magastos, matagal. Pinakamabilis, depende sa kwarta mo, 1 year. Aabot ng 2 years or it can exceed. Yun po ang hirap ng annulment sa Pilipinas. By the way, ano ba ang kaibahan ng annulment at saka divorce? Ang annulment po, it treats marriage as though it never existed. Walang nangyaring kasal. Peke yung kasal. Hindi siya legally binding. Kaya annulled. Ang divorce naman, it terminates a valid marriage. Totoo yung kasal, kaya lang dahil sa divorce, wala na. Putol na break yung covenant. So, tayo na lang sa buong mundo, tayo na lang ang nag-iisang bansa na illegal ang divorce. Ang pangalawa, of course, yung Vatican, kasi ang Vatican considered na separate country. So basically, Pilipinas lang ang walang divorce law. Okay, so yan po ang kalagayan nitong controversial bill na ito na House Bill 9349. Okay. So, itong si Representative Edsel Lagman, pro-divorce ito. Kinakantsawan niya yung mga kasama niya sa Kongreso na maingay daw, sore losers, sabi niya. Kasi kung mga nagre-reklamo, sina Representative Lito Atienza ng Buhay Party List, sina Representative Richard Gomez, Leti at iba pa. Marami-rami yun, 109. So, sabi niya, mga ano kayo, sore losers. Tanggapin nyo na lang. But ngayon, na nagsalita ang Senate President, sino ang sore loser? Lalabas itong yung grupo ni Congressman Lagman. So, this is the only time, malala ko lang na House Bill nga naipasa na grabe ang pagka-divide ng boto. Hindi katulad yung mga previous bills na naipapasa sa Kongreso na halos super majority ang nag-approve o voted affirmative. Anong ibig sabihin nito? It appears na hindi pinakialaman ng House leadership. Parang bahala kayo. On your own religious belief pa. Kasi it's not a political bill. More on social and religious
faith-based bill ito. Okay? So, sa tingin ko, patay na itong bill na ito kasi mismo ang Senate President ayaw. Ang alam ko dyan sa Senado, itong si Senator Joel Villanueva, ayaw din. Panahon ni President Noynoy Aquino, panahon ni PRRD, may mga House Bill na dumating sa Senado, kailang hindi rin umusad. Anyway, ako, personally, ayaw ko ng divorce. Kasi kung magkaroon ng divorce, it's a violation sa salita, utos ng Panginoon. Kung ano ang pinagkaisa ng Diyos, walang makakapaghiwalay. Kaya kaming mag-asawa, mag 43 years na kami nagsasama, ang dami na naming pinagdaanan na hirap yung sa marriage life. Hindi mo maiwasan kasi yung mag-conflict ng interest, mag-conflict ng ang daming mga conflict. Dahil namulat kami sa salita ng Diyos na walang divorce dahil hindi ayon sa kautusan ng Panginoon. Wala. Minsan hindi kami nag-isip na maghiwalay o kahit annulment naman lang. Wala lang. Antos lang, agwanta o tiis. At sa ang experience naming mag-asawa ganito, yung marriage kasi parang boxing. Araw-araw may point of conflict. So sa boxing, suntukan yan. Kailan ang success ng boxing depende sa referee. Pag nandyan ang referee at ang boxer, both sumusunod sa referee, ay magiging matiwasay ang boxing. Pagkatapos ng bugbugan, suntukan at the end of the match after 12 rounds, gakos o yakapan pa rin. Kasi nandyan, pag sinabi ng referee na break, fight. Okay. So, sa aming marriage life, ng aking commander, pag-away kami. Kaya lang, nakikinig kami sa referee. So, sino ang referee namin? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus o ang Diyos. Pag-away na, narinig ko ang conviction ng referee Diyos. Tumahimik ka dyan. Huwag kang magsalita. Pabayaan mo lang. Makinig ka, mag-agwanta ka, magsakripisyo ka. Ayun ang sabi ng Diyos, yung referee, wala lang. Hindi ako ibig. Bahala na ako kung kasabaan o pagalitan. Wala na. Kasi ang utos ng referee, huwag kang sumagot. Tanggapin mo na lang. Mag-sorry ka. Sorry, Commander. O, ganun lang ang simple lesson in life na ko sa marriage is sundin lang yung referee. Kung ang Diyos ang referee sa marriage, maayos at maayos ang lahat. Kahit anong klaseng gulo o conflict pa yan. Believe me. So, divorce? No way. Salamat kay Senator Chis Escudero na yun. Affordable na lang. Paano maging affordable ang annulment? Parang gagawa sila ng amendment ba? Batas na ang PAW, Public Attorney's Office. As of now kasi wala sa mandate ng PAW na mag-handle ng annulment cases. Kailan pag matuloy itong plano ni Senator Escudero na magiging trabaho na ng PAW ang annulment, nako, palagay ko mas na. Kasi may mga merits din talaga na incompatible. Kailangan na ma-annul. So, PAW, libre. Accessible na, affordable na ang annulment. So, mas maraming merits na medyo ma-settle ang diferensya kasi madali at mura na ang mga annulment cases sa Pilipinas. Mabuhay ka, Senator Escudero. Salot ako sa iyo yung ganyang diskarte mo na annulment na lang at wala tayong may papasa na divorce law. O ba yung mga kasunod na hakbang at anong comment ng grupo niya? Nangyari na ito doon sa Dumaguete. Yung unang incident talaga na
actions, I do not know if directly with the local government, but katulad ng nangyari din dito, similar case, na nilagyan nila ng mga heavy equipment yung park kung saan supposedly doon kami prayer rally. So, nangyari sa Dumaguete, nangyari din dito ngayon sa Aruba. Makita naman na lahat. It seems na, ano, they won't allow us to express our sentiments. Sir, follow up. Doon ba sa rally, ano ba yung major na dapat na pahayag natin sa mga taga-isdamo sa akin? Well, ang rally is it's for transparency, accountability, peace, and security. So, may mga sentiments kami, a lot of us from Davao City, na gustong kapagsabi how we feel about the current situation of the country. So, ayun lang naman sana. We can elaborate that kung nandun talaga kami sa, if they would only allow us, if they would only heed kung ano yung masasabi namin. But, you know, the aim is to express sentiments in order for us to help build this nation. Diba, it's not really na may gusto kaming pabagsakin o gano'n. All we are asking is to hear us out. And they don't even allow that. So, well, kung gano'n, para ako as an individual, as a Filipino citizen, right now, yun. Yan yung ano eh. It already happened. It happened in Bulacan, in Bustos. Una dyan sana sa Malolos. Then, ni-revoke yung permit. I do not know kung bakit. Pigilan yung, or not to let him use the property for the prayer rally. So, it was rumors, you know, like, I do not have any evidence of that, but yun yung nangyari talaga. Last question. Last na lang. Hakbang ng maisog sa mga nangyari ito, hindi ba, it won't stop from doing hakbang maisog to really, you know, hear your Yes, of sentiments. course, press ourselves. It's freedom of speech lang naman, yun lang naman talaga ang hinihingi namin. I do believe that there is nothing wrong. Wala namang mali dyan. Hindi mo naman pwede pagsabihan yung isang individual, you tell somebody to shut up. Because that is very undemocratic pag ginawa mo. Thank you, Mayor. Sir, do you expect that this is lately ang nakuha ni Sir Officer Marcos Romualdez country? Do you expect this kind of treatment? Our sentiments incline towards kung ano yung sitwasyon ng administration. So yes, probably kung may mga movements or actions na that made us hard, made it hard for us to come here, get here, probably, you know, like, I do not want to jump to conclusions. Sinabi ni Presidente Duterte during his post na he's even willing to sacrifice his own life. I-continue lang ito, sir. Do you agree with that? Well, that's his choice.
ako, siguro muna kasi siya yun the Leaders Forum back in Davao, back in January. When I, nagsalita na ako, if you go back to that forum, listen to my speech, sinabi ko naman, handa na ako, I'm ready to die. Kasi, this is a press conference. It would be better for me to express, how I really feel kung sana may entablado where everybody is there. But if it's for the country, then why not? Absently raising proud children. Kung yung nana, ilabdan ko nila. So, we'll see. Pero, this is something na hindi ko kaya na hayaan lang. It's just really simple. You just have to let us, talk. Like everybody else did before this administration. It has always been a practice in the Philippines. Na kung may sentiments tayo, nagsasalita na naman yung mga tao. So, ngayon bakit hindi? Demonstrate by this administration. The last time, sir, you called for the president to step down. Do we expect Him to actually really do that. I said, kung. Mayor, good morning. SMNI, sir. Good morning. Sir, sinabi po ni President BBM na wala akong nagawa the Duterte administration sa Yolanda. But even you, sir, before ka nag-mayor, nagpunta ko mga hinabang, tabang ka sa relief efforts. Your father was first here before anything else. I do not know. With the recent mga pangyayari or mga issues sa bansa, first, he was pointing here at my and now, kung sino yung nanunuro, yun pala yung may problema ngayon. They have may questionable action sila within the DND. So ngayon, ito na naman, inulit naman ng President, sinasabi niya, parang, I cannot understand why you have to make up stories when you really have all the resources and the position, to really actually give a valid proposition for a debate. Manuro ka lang na wala yung ginawa. It's unbecoming of President actually. Can we say, sir, that he is a liar? Probably. Like, just watch him and, let your senses tell you. And give the answer. Pero yun na nga, nanunuro ka. Pwede ka naman sayang lang yung oras mo dyan kung ganun lang yung kaya mong gawin. Sir, good morning. Si Jasmine Bonifacio sa East Berlin sa before dun sa rally, sir, sana kahapon na may application po ba ng permit from the city government? I suppose, meron yan, pero I think it was denied or they did not acknowledge it. Wait. Good morning, everyone. My name is Rishan. I am the Regional Secretariat of CAPS Coalition in Visayas. As far as the application, actually, we went through a multiple application. Just to give you a background on the planning, initially this was planned
way back May 11 in Palo, Leyte. But unfortunately, for some reason, meron daw kasabay na event. So, nag-apply ulit kami since may event nga nakasabay. Same location, May 20. Reason naman noon is the vicinity, the facility is being prepared for an upcoming event for June. So take note that June pa yung event, pero ang aming request is May 20. And then, this is a long overdue activity event na rally na gusto namin ipahayag. So, nag-resort kami sa paggamit ng Freedom Park kasi ang Freedom Park is no need necessary permit. So, we submitted this notice, it's not a permit kasi papalam lang namin sa city government and I think May 14. Walang sagot, walang kahit ano. Nag-assume kami na wala namang sila magagawa, walang yes or no dito. Papatuloy kami ng papatuloy. Unfortunately, 2 days before, nakita namin dahan-dahan nagkakaroon ng parking area ang RTR Park. Pumasok ang mga bulldozer, kung ano-ano. I would like to reiterate na hindi namin kinancel ang Maisog Rally because of that incident. Patuloy po kami. Na-cancel ang rally because of the bad weather. Kasi marami pong delegates ang pupunta sana, pero consider ng grupo ang kaligtasan, safety ng everyone. So, we opted to cancel the event, pero hindi po dahil sa ginawa nilang hakbang. Definitely ang Maisog Rally, ang prayer rally, will still push through. We're just trying to get the exact date at i-announce po namin yung kapag meron na ba. Sir, your message na lang para sa mga taga-Eastern Visayas after sa nangyari dito na hindi natuloy ang rally, kung ano yung mga ginawa sa Well, sana makabalik na kami dito. And, well, if we really do, magbalik kami dito. May panahon kayo, if it's in your time. Anto mo, paminaw lang gud mo. Wala man may ginakuan gyud. Ang hakbang ng Maisog is this is a non-violent demonstration. Gusto lang na mo nga madunggan mi ninyo para makibaw mo kung unsay tan-aw na mo kung unsay naingon po na as fairly as possible ginabalanse mo po na mo ang mga panulti. Wa mo ta nangitag away diri gyud. Paminawan lang unsay kaingon mo. Hello po, Mayor Baste from Isdap, Pilipinas. Mayor Baste, ano po ang inyong komento dito sa pagpapadala ng sobrang daming kapulisan doon sa RTR at hindi lang basta-basta kapulisan?